Magandang umaga, welcome back sa Bros of Decay. Tulad ng nakikita ninyo, parang natutulog ako sa kotse ko dahil kagabi, nagmaneho kami ng 700 kilometro papuntang France para puntahan ang isang abandonadong kastilyo na matagal nang iniwan at napaka-historical. Mas kamangha-mangha pa ang kwento sa likod nito pero ngayon kailangan ko munang magising at ihanda ang sarili ko. Natulog kami sa kotse sa gitna ng gubat gaya ng nakikita ninyo. Mukhang magandang lugar ito para matulog. Nakita ko sa mapa na may parang lawa dito at gusto kong tingnan muna bago tayo tumawid sa bakod gaya ng lagi kapag nag-e-explore tayo. Tingnan natin kung anong meron dito sa lugar na ito. Sige. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa isang maliit na palaisdaan. Parang may bahay dito, may nakatira kaya dito. Sa palagay ko, wala, hindi rin ako magtatagal dito. Tulad ng nakikita ninyo, may maliit tayong palaisdaan na pagmamay-ari ng iba. Kung saan tayo natulog kagabi, or ngayong gabi nga pala, ngayon oras na para pumunta tayo sa kastilyo. Sobrang pagod na ako pero sulit ito, maniwala kayo sa akin. Isa na naman ito sa mga pinakamagandang lugar na makukunan ko ng video dito sa channel na to. Alam kong ilang beses ko na ring nasabi na ito na ang pinakamagandang lugar, pero tiningnan ko ito kagabi at napaka-historical ng lugar. Sobrang ganda sa loob at parang naipit talaga sa panahon. Tara, puntahan na natin. Sobrang pagod pa rin ako mga kaibigan, pero ito ang mga bagay na kailangan mong gawin para makunan ng video ang mga kamangha-manghang lugar dito sa Pransya. Karamihan sa kanila ay malayo sa bahay ko at weekend lang ang oras ko para mag-explore, kaya kailangan todo na o umuwi na lang. Handa akong tuklasin ang ganda nito at gawing di malimutan ang karanasang ito. Ang dokumentaryong ito ay magpapakita ng likod ng isang kastilyong natutulog mula ika-17 siglo. Ang pamilya ay nag-ugat noong ika-14 na siglo nang una silang manirahan sa rehiyong ito ng Pransya. Sa kasalukuyan, kakaunti na lang ang natitirang miyembro ng pamilya Luis. Ang huling taong nanirahan sa lugar na ito ay si Ginang Ana Luis. Nandito pa rin si Ginang Ana Luis at anak niyang si Pedro at hindi rin sila malayo sa kastilyo. Pareho na silang di pumapasok dito. Parang wala na silang interes sa kastilyo. Lahat ng mga artipakto na mahigit 300 taon na ang tanda sa kasaysayan. At magagandang artipakto na puno ng kasaysayan ang bawat bahagi.
Ngayon ay nakatira na siya kasama ang kanyang anak na si Peter at ang kanyang kastilyo ay hindi na nagagamit ng mahigit 10 taon kaya't maaari na natin itong galugarin. Hayaan mong dalhin kita sa loob nito at ipakita sa iyo ang isa sa pinakakamangha-mangha at makasaysayang inabandonang kastilyo sa buong mundo. Maligayang pagbabalik sa isa pang dokumentaryo ng Bros of Decay. Ako si Leslie at mag-e-explore tayo ng isa pang di malilimutang inabandonang kastilyo sa Pransya. Dating pagmamayari ni Ginang An Luis ang lugar na ito at ang kasaysayan ng pamilya niya ay nag-umpisa pa noong 1470 sa pagsilang ng unang Luis. Ang lugar na ito ay tila naipit sa panahon nitong nakaraang 10 taon at ipapakita ko sa inyo kung ano ang naiwan dito. Tara na. Una kong ipapakita sa inyo ang engranding harapang pasukan, isa sa mahalagang bahagi ng kastilyo. Gusto ng mga nagtayo nito noon na gawing perpekto ang bahaging ito ng kastilyo dahil ito ang unang impresyon ng mga bisita pagpasok nila. At dito, talagang napakaganda ng ginawa nila. Namangha ako nung una akong pumasok sa mga pintuan. Hindi ako dumaan sa pintuang iyon dahil matagal na iyong hindi nabubuksan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Babalik muna ako ng kaunti at ipapakita ko sa iyo ang engranding pasukan na ginawa ko kasama ang mga hagdanan sa magkabilang gilid. Talagang kamangha-mangha, hagdang gawa sa kahoy ng roble na ngayon ay nilalamunan ng alikabok, sapot ng gagamba, pati na rin ng mga anay gaya ng nakikita mo. Nakakalungkot talagang makita ang mga ganitong lugar na unti-unting nasisira sa paglipas ng panahon. Pero ito, mga kaibigan, ang engranding pasukan ng kastilyo. Dito ka dadaan papunta sa mga lupain. At ngayon ay nakakulong na ito ng mahigit 10 taon. Sakop na ng sapot ng gagamba ang pintuan. Ginagawa na nila itong tahanan. At ang nakakatuwang bagay tungkol sa mga pasilyo ng kastilyo, hindi partikular itong isa dahil masyado itong makitid. Pero kadalasan ay maraming bangko dito. Kapag may mga bisita sa kastilyo, ang mga taong ito ay hindi kasing halaga ng mga nakatira dito. Ang mga may-ari ng kastilyo o mga tagapaglingkod, pauupuin lang sila dito at bibigyan ng tasa ng kape o kung ano paman. At pagkatapos ng ilang minuto ay aalis na sila. Tanging ang mga napakahalagang tao lang ang pinapayagang makapasok pa sa loob. Sa ibabaw ng hagdang ito, papunta sa itaas at sa loob ng kastilyo. Pero bago iyon, silipin muna natin ang loob nito. Maraming kahoy, ayos lang. Siguro nung araw, isasara ko muna ito. Siguro nung araw lahat ng jacket at iba pang gamit ay nandito. Kalaunan, naging lalagyan na lang ito ng kahoy. Tara, akyat tayo sa hagdang ito papunta sa itaas na palapag at sa loob ng kastilyo. Wow, ang ganda ng tanawin. Para akong mayamang tao noong ika-17 o 18 siglo na pumapasok sa isang kastilyong Pranses. Tingnan mo ito. Kamangha-manghang tanawin at kwarto na napuntahan natin. May nakakaakit na kristal na chandelier dito sa taas natin. Wow, kailangan kong ipakita sa iyo ang kwartong ito ng detalyado. Tingnan mo ang mga tapiserya sa pader, ang mga alpombra na nakasabit, at itong kayumangging kulay, sobrang gusto ko talaga ito. Ito ang engranding silid kung saan pinapapasok nila ang mga mayayamang bisita sa loob ng kastilyo. At ang mga ito ay nagpapakita ng mga dating panahon sa Pransya, panahon ni Napoleon, noong 1600 S at 1700 S mga tao, mga manunulat na nakaupo sa labas ng hardin, malamang mula rin sa isang kastilyo na katulad nito.
Ipinapakita nila ang marangyang buhay noon. Mayroon tayong relihiyosong painting na nandito lang. Unti-unting kinakain ng panahon. Wow, ang ganda ng takure ng tsa at ang disenyo nito ay ginawa para hindi matapon ang kahit ano. Malamang gawa ito sa pilak. Isang kalahating maliit na kandila ang huling sinindihan ni Anne Louie noong nakatira pa siya rito. Laging mahalaga na silipin ang mga kabinet habang nag-iikot ka sa mga ganitong lugar para makita kung may makikita kang kasaysayan o petsa na maaaring may kaugnayan sa pagpanaw ng mga taong ito o kung bakit ito naiwan. Ito ay mula pa noong 1,000, 900, 94 gaya ng nakikita mo. Wala nang masyadong laman maliban sa mga dyaryo sa kabinet na ito. Isara na natin yan. At katabi nito, meron tayong magandang upuang may upholstery. Naiisip ko na may isang marangal na tao na nakaupo rito noon. Isipin mo na lang, may nakaupo sa upuang ito. Napakagandang pulang upuan. Magandang upholstery ang nakatakip dito. At dito naman sa kabilang side, pasensya na sa likod ko, meron tayong isa pang maliit na upuan na may mesa. Dalawa na lang ang pagpipilian natin. Kaliwa papunta sa dining area o kanan papunta sa leisure area. Pipiliin ko ang kaliwa. Tara, pasukin natin yon. Lahat namnamin ninyo itong kamanghamanghang dining area na napuntahan natin. At dito, mas marami pang mga tapestry sa dingding. Para sa akin, nakakabighani ang mga alpombra na bumabalot dito. Palagi tuwing pumapasok ako sa ganitong dining area, naiisip ko ang mga taong dating nakatira rito na nakaupo sa paligid ng mesa at kumakain. Grabe, ang kakaiba nito kumpara sa isang manor o bahay dahil ang mga taong ito ay pinagsisilbihan ng mga katulong. May bago na naman tayong magandang chandelier sa ibabaw ng mesa. Para sa akin, parang tanso ito. Magandang crown molding sa kisame. Pero inaasahan ko sana na mas malaki ang dining table kasi ganito lang ito. Hindi masyadong magarbo ang dining table at ito lang ang mga upuan mula sa Pearl Street. Pero maganda pa rin. Maganda ang tela dito. Siyempre mga antigong gamit ito. Ngayon, meron tayong kabinet dito sa kwarto. May sandata at kalasag ng mga tao sa korona nito. Nakakabilib talaga yon. Alam mong mayaman ka na kapag ganyan. Kung kaya mong ipagawa sa iba ang gamit mo. Iniwan ang mangkok ng sopas. Wala nang laman, hindi na yon mangkok ng sopas. Para na lang sa matatamis. Tela. Lagi lang akong tumitingin sa mga kabinet na ito para makita kung may makikita akong kakaiba, lalo na sa mga ganitong lugar. Tingnan mo yung tipot na naiwan dito. Hindi ba't napakaganda ng piraso na yan? Wow, sobrang gusto ko talaga ito. Isara na natin itong kagandahan na ito. Ay, yung pag-ik-ik, alam mong luma na talaga. Hindi ko mapigilang titigan yung mga alpombra na nasa pader. Siyempre, may Delft na plato sila. Nasa pader dito. Wow, nagpapakita ng
Mga parke sa China. Tulad ng nakikita mo, 3 sila na pare-pareho, 3 magkapareho. At syempre, nandito tayo sa Pransya at palaging may mga built-in na cabinet ang Pransya. Mukhang nakalock ito, pero ito ang mga plato na ginamit noong naghapunan ang mga tao. Naiwan na lang ang mga ito para mangalap ng alikabok, pero dati, pinuno nila ng magagandang alaala. Wow! Nandito pa ang mga dispenser at iba pang gamit. Tingnan natin kung may logo. Mukhang magkadikit itong isa. May maliit na letra sa harap. Walang logo sa ilalim. Sige, isara na natin itong ganda. Tara pa tayo sa susunod. Tapos meron tayong maliit na upuan dito. Pwede tayong magkape pagkatapos ng hapunan. Siguro magkwentuhan ng kaunti. May mga pitzel ng tubig sa ilalim. Mukhang mahilig talaga sa tsaa ang mga tao dito, lalo na't may isa pang takure. Gustong-gusto ko rin yung bulaklak sa ibabaw nito. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Siguro, oo. Baka nakita mo na rin. Pero may nakatagong pinto dito, mga kaibigan. Wow. Papunta ito sa silid ng mga katulong. Karaniwan ito sa mga ganitong lugar dahil ang mga katulong ay natutulog at namumuhay nang hiwalay sa mga may-ari ng kastilyo. Minsan ayaw pa nga silang makita ng mga may-ari dahil hindi sila pantay. Tingnan natin dito, siguro ito na ang kusina. Oo, tama nga. At syempre, ang basement na hindi rin pinupuntahan ng mga may-ari noon. May mga dyaryo pa akong nakikita dito. Oo, heto ang petsa. Ika-19 ng Agosto, 2010. Isa sa mga huling dyaryo, isa sa mga huling petsa dito. Dito nagluluto ng pagkain ang mga katulong para sa mga may-ari ng kastilyo. Wow, ang dami pang naiwan dito. Mga kaldero, kawali, at kung ano-ano pa. Nakikita ko ang mga gilingan ng kape sa itaas, pati na rin ang maraming lampara na may langis sa ibabaw. Kamangha-mangha at ang dami pang pagkain dito. Pansin po ng lahat ang mga salamin. May mga harang sa harap ng pinto, nakasulat dito, kaya mag-ingat po kayo kapag binuksan ninyo. Heto, may mga natirang mirasol dito, pero balikan muna natin yung bahagi na iyon dahil pupunta tayo sa silong. Mamaya sa video. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang carpet sa pader ng buong bahay na ito. Bakit ko sinabing bahay? Kastilyo ito, Leslie. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo at sa asal mo. Baka ma-offend mo ang mga tao dito. Pero tingnan mo, napakaganda ng hari at reyna. At meron pa tayong ganito. Mandirigma, sa tingin ko nakatingin siya sa babae at sa kabayo sa tabi nila. At yung kalidad nito, kamangha-mangha talaga. Grabe, siguradong napakahalaga nito. Hindi ko na nga iisipin kung magkano ang halaga nito. Ipinapakita sa painting ang napakagandang gabi. At marami pang ibang bagay, mga plato at kung ano-ano pa. Wow, andito ang mga alak sa tindahan na pwedeng dalhin sa bukid. Madalas itong dala ng mga nangangaso gamit ang maliit na kahon. Pagkatapos mangaso, pwede silang uminom gaya ng nakikita mo. Pero pwede mo rin itong ipakita sa iyong kainan. Madalas ko itong makita sa mga kainan sa mga abandonadong kastilyo. Pati na rin ang mas maraming upuan at marahil isa pang built-in na cabinet. Muli, punong-puno ng mga plato, tasa at lahat ng mga bagay na ito. Gusto ko itong makita. Hulaan mo kung ano. Kakakita ko lang ng isa pang halos di mapansing pinto, pero mukhang saradong-sarado. Malalaman natin mamaya sa video kung saan ito papunta. Isa pang carpet sa pader. Di ko mapigilang titigan ang mga tapestry sa pader ng maliit na pasilyo ng pasukan.
Wow! Pero ngayon dadalhin tayo niyan sa bahagi ng bahay na para sa libangan. Ang lugar ng upuan, ang sala, o anuman ang tawag mo rito, ay lugar kung saan madalas nagtatagal ang mga tao. Sa simula, parang malaki at masikip ang maliit na kwartong ito, pero hindi naman talaga. Kapag lumipat ako sa bahaging ito, makikita mo ang isang napakagandang lugar ng piano. Isang grand wing piano. Sa gitna ng kwarto, may isa pang tapestry/wall rack dito sa pader. At ang ipinapakita nito ay isang luntiang tanawin na tila nasa Pransya o kung saan mang bahagi ng mundo. Mukhang banyaga sa akin ang mga punong ito. Wow, kamangha-mangha talaga ito. Tingnan natin kung tumutunog pa ito. Wow, tumutunog pa rin kahit ang daming taon na ang lumipas. Ito ay mula pa noong 1955 gawa sa Paris, Pleyel. Tingnan natin ang loob nito. Ano kayang itsura nito? May mga papel sila na may puting pulbos. Siguro hindi ito yung iniisip ko. Pero nakakatuwa. Muli, maraming mga painting na nakakalat sa mga pader. Gusto ko itong painting ng babaeng ito na parang relax lang siya, pero kung titingnan mo dito sa baba, may maliit na aso sa kanyang kandungan. Isang maharlikang babae, at ang silid na ito ay dinisenyo na parang kwarto. Makikita mo ang mga painting sa itaas. At lahat ay talagang tinahi para dito. Para sa silid na ito. Tingnan mo ang side table, talagang ginawa ito. Mula sa marmol na may kahoy at gintong plating, lahat ay dinisenyo para dito. Nandito tayo sa isa pang babae. Relax lang na nagpapahinga. May hawak na pamaypay, may display cabinet sa ilalim. Tingnan natin kung anong laman nito. Magandang araw, wow. Pati upholstery sa likod nito. Dahan-dahan nating isara ito. Ayan, sa magkabilang gilid nito ay may mga upholstered na upuan na may mga bulaklak na disenyo. At tingnan mo naman ang kabilang bahagi ng kwarto. Sobrang gulo. Parang lahat ng bagay ay basta na lang itinapon at hindi ko alam kung bakit. May maliit na label dito na nagsasabi lang kung ano ito. Frame lang ito ng isang painting. May chandelier na nakasabit sa gitna ng kwarto. Kristal ito, chandelier. Akala ko dati bangko ito, pero hindi pala. Magkakahiwalay na upuan pala ang nasa harap natin. Akala ko parang ganitong sulok na bangko, pero hindi pala talaga. Lillustration, ayos, napaka-interesante nito. Lillustration, isa itong magasin mula nung unang panahon. Wala na ito ngayon, pero natagpuan ko ang kastilyo ng mga taong dating gumagawa nito sa Pransya. Ilalagay ko ang link ng kastilyo dito sa itaas. At itong kastilyo na kinunan ko ng video ay tinitirhan noon ng mga taong nagdisenyo at gumawa ng magasin na ito. Isa lang itong magasin na nagkukwento tungkol sa buhay at iba't ibang bagay na may mga patalastas. At makikita mo pa nga ang presyo ng magasin. 118 French francs para sa isang taong subscription, kaya hindi naman ganon kalaki noong araw. Siguro noon ay malaki na yon, pero ngayon ay hindi na ganoon kalaki. Napaka-interesante talagang makita at balikan ang mga mararangal na lugar na ito. Meron tayong maliit na kasi. Hindi ito chasilong. Ito ay isang sofa at isang pulang sofa mula sa Pearl Street na may kasamang magkatugmang mga unan. Ipapakita ko ito ng detalyado. Gustong-gusto kong makita ang mga bagay na ito. At sa tingin ko, iyon ang magdadala sa atin sa tore ng kastilyo. Pero bago iyon, tingnan mo muna dito sa itaas. Meron ka na namang isa sa mga ginawang painting na yon.
Oh, at dito tayo naglalakad. Papasok sa aklatan na nasa tore ng kastilyo. Isang bilog na aklatan na parang nakikita mo sa mga pelikula. Wow! Nakakabilib talaga itong makita. Parang hindi totoo na nandito ako. Dito dati nagpupunta at umuupo sa mesa ang mga tao noon. May libro sa harap nila, pinag-aaralan nila ito, natututo tungkol sa iba't ibang bagay. May nakabukas pa ring libro dito na may libu-libong pahina. Nasa kalagitnaan na ako ng libro at nakasulat dito, 1,800. 27, nasa bilang ako ng pahina. Maliit na bote ng tinta na madaling isara at pwedeng gawing panulat. Nakikita ko ang ilang gintong libro dito. At dito sa gilid, makikita mo kung gaano nakatagal na abandona ang lugar na ito. Sakop na ng mga sapot ng gagamba ang buong lugar. At ginagawa na nilang sarili nilang teritoryo. At mula sa sala, pwede kang dumiretso sa isa sa pinakamasayang kwarto ng bahay, ang pool room, para itong lungga ng mga lalaki, mga pare. Ipapakita ko muna sa inyo ng detalyado ang kwartong ito. Wow! Dito, ang mga lalaki ng bahay, gaya ng dati, ay mag-i-enjoy buong araw, umiinom ng whiskey, at nagkwekwentuhan ng magaganda. Nakikita ko pa rin sila dito sa kwartong ito. Nakakatuwang isipin. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano ang natira dito dahil talagang nakakabilib. Kailangan ko lang dagdagan ang ilaw kasi medyo madilim dito. Dagdagan pa natin ng konting ilaw. May fireplace din tayo dito sa kwartong ito. Alam mo, marami na tayong nakita na fireplace. Pasensya na at hindi ko sila naipaliwanag ng detalyado. Maliit lang itong fireplace na ito, sakto lang para sa isang pirasong kahoy. Itong dalawang mukha sa magkabilang gilid nito, wow. Tapos may record player sa gitna kung saan pwede silang magpatugtog ng musika at mag-enjoy dito sa paligid ng pool table. Sobrang gusto ko ito. At meron tayong mga bagong upuan dito sa sulok ng kwarto. Mga leather na sofa, pero malamang mga 40 o 50 taon na ang tanda. Hindi tulad ng ibang mga kasangkapan sa loob ng bahay. May isang painting sa itaas niyan. Ng isang babae. Na mukhang malungkot talaga. Wow! Mas marami pang mga painting sa paligid ng mga pader ng kwartong ito. At makikita mo mula sa bakas sa pader na dati ay may ibang bagay dito na tinanggal na nakaka-interest din. Poste ng ilaw, ang malambot na upuan sa tabi nito at meron pa tayong isa pa dito. Oh, ito ay talagang nakakabighani. Bumabalik na naman ang disenyo ng bulaklak at nandito rin, ang astig nito. Makikita mo dito na ang mga kurtina ay nakasabit ng ganito at yan ay bakas ng mga taon na nakasabit ito doon. Pero ngayon ay maluwag na sila. At pagkatapos, mga kaibigan, ang mesa ng bilyar, sa palagay ko, isa sa pinakamagaganda na nakita ko. Bawat detalye ng mesa ng bilyar na ito ay pinag-isipan talaga. Makikita mo na may mga mukha sa gilid nito. May magandang counter na nakadisenyo dito. Makikita mo. Gamitin ito ng ganito para itala ang iyong puntos. Hindi, ito ay sa kasamaang palad, lubos ng bulok. Bawat sulok nito ay may ganitong disenyo. At mukhang may mga butas ng susi sa paligid nito. Pero sa totoo lang, hindi sila butas sa loob. Wow!
Anong galing na obra ito at sa likod nito nandito ang scoreboard na may mga tako sa ibabaw nito at marami itong mga tako. Naiwan dito. Dito nila pwedeng bilangin ang puntos. May orasan sa ibabaw ng mesa. Sa kasamaang palad, hindi pa ako nakakakita ng maraming artipakto ng mga tao. Mukhang marami silang dinala mula rito nang iniwan ito ni Anne Luis sa kanyang huling araw. Pero minsan ay maganda rin yon. Kailangan nating magpatuloy dito. Para saan kaya ang maliit na kahon na ito? Hindi ako sigurado. Pero dati itong maliit na mesa ng accounting. Kung saan ginagawa ng mga tao ang kanilang accounting, syempre. Pero ano pa nga ba ang gagawin mo sa mesa ng accounting? Pwede mo itong isara ng ganito at i-lock, pero hindi na ito nagsasara ngayon. Napakaganda ng disenyo sa harap nito. At ngayon narito ang huling sulok natin ng kwartong ito. Muli, mas magagandang mga painting. Itong crest na nakikita natin dito sa gilid ay parang yung crest na nakita rin natin sa cabinet. At itong mga taong ipinapakita dito ay maaaring mga may-ari ng lugar na ito. Wow! Makikita natin dito ang artikulo tungkol sa mga taong nakapaligid sa billiard table. Asik. Tingnan mo ang florera natin dito. At meron ding marmol na orasan dito sa gilid. Nakakabighani talaga ang mga bagay dito. Mga kaibigan, nakakabighani talaga sa aking palagay. Pwede akong maglakad-lakad dito sa kastilyo ng ilang oras. 4 na oras na akong nandito at hindi ko pa rin natutuklasan ang itaas na palapag. At malamang hindi pa lahat ng palapag at pati na rin ang ibaba. Pero ayos lang, gustong-gusto ko talaga ito. Bago ako magpatuloy sa huling kwarto sa ibaba, may 2 pang bagay na nakalimutan kong ipakita sa inyo kanina lang. Nandito ang stroller sa sulok ng kwarto. Buksan ko lang ang ilaw para mas makita ninyo ng mas malinaw kasi talagang nakakabighani ito. Napakatanda na rin. Malalaki ang mga gulong nitong gawa sa bakal sa ilalim. At dito nila nilalagay ang mga bata at iniikot sa paligid ng ari-arian at bayan gamit ito. May mga bato sa paligid at may upholstery sa buong stroller. Talagang nakakabighani ang disenyo nito. Tingnan ninyo ang hawakan dito sa harap. Siguro napaka-espesyal ng stroller na ito noon habang nilalakad mo ang mga anak mo gamit ito. At may butas pa sa ilalim dito. Hindi ko na lang bubuksan kasi baka masira ko, pero hindi ko alam kung para saan ang butas na yon. At dito rin sa kwartong ito, meron tayong lumang kabayong deuyog na iniwan ng isang bata dito. Talagang vintage ito. Wow! May mga gulong ito na kahoy tulad ng sa karwaheng hinihila ng kabayo at malamang tunay na buhok ng kabayo ang buntot. At ngayon, nandito na naman ako sa pasilyo. At itong kwarto dito sa kaliwa ay nakita na natin. Ito yung pool area at leisure area. Pero ngayon, oras na para makita kung ano ang nasa kabilang side. Ako mismo, hindi pa ako nakapasok dito, kaya medyo excited akong makita kung anong meron dito. Oh, tingnan nyo lahat dito. Ito yung pinto na papunta sa dining area. Yung isa pang secret door, nakaka-film lang natin. Pero ngayon ay nakasara na talaga. Ito ay isang malugod na pagtanggap. Malugod na pagtanggap. Ay grabe. Tingnan mo ito. May built-in na kama tayo. Malamang ito ang huling lugar kung saan natulog si Anne Louie dahil matanda na siya noong huli siyang tumira dito at kailangan niyang matulog sa ibaba.
at maaaring ito ang kanyang silid-tulugan dahil hindi ko siya nakikitang umaakyat sa hagdang iyon araw-araw at gabi-gabi. Tingnan mo ang kama na ito. Magandang crown molding, pero hindi ito crown molding. Parang wooden design lang sa mga pader. Wow! Isang Pearl Street na kama sa paligid. Gusto ko ang disenyo ng bulaklak dito. Napakakakit-akit ng disenyo. Mayroon tayong larawan ng isang tao dito. Maaaring ito ang anak niya na si Peter. Mukha siyang isang napakamatalinong lalaki at mula sa labas sa likod niya, makikita mo na malamang nakatayo siya sa harap ng kastilyong ito dahil pamilyar sa akin ang mga bintana at mga shutter. Mula rito. Itong mga bala ng kanyon dito sa sahig, hindi ko alam kung bakit nandito sila sa kwarto na ito. Pero sige na nga, bakit hindi? At meron tayong napakagandang painting na nakasabit sa ibabaw ng kama. Mag-aalala ako gabi-gabi habang natutulog dito na baka mahulog ito sa mukha ko. Sa tabi mismo ng kama, may mga pintuan na malamang ay papunta sa mga kwarto. Pero sa ibabaw ng mga pintuang ito, may mga painting din na nakalagay sa pader. Makikita mo lang ito sa mga kastilyo, hindi sa mga manor, hindi rin sa mga villa. At dito lang din sa Pransya. Ano ito? Mukhang napunta tayo sa parang archive. Maraming dokumento ang nakaimbak dito. Mula pa noong unang panahon. Nakikita ko ang mga mapa ng Pransya. Makikita mo ang isang maliit na kutsilyo na nakahiga dito. Maraming mga polyeto. May kaunting alak pa nga para makapagpalusot ng kaunting pag-inom. Ang ganda. Hindi ko pa napapansin pero literal na naglalakad ako sa isang alpombra na gawa sa polar bear o parang ganon. Iyon ang puting balahibo na ito. Diyos ko. Kung talagang galing ito sa polar bear, medyo malungkot ito pero noong araw, hindi naman masyadong iniintindi ng mga tao ang mga hayop noon. Tingnan mo ang laki ng estante ng mga libro dito sa gilid ng kwarto. Napakagagandang mga libro ang nandyan. Mahilig talaga sa panikan ang mga tao ito. Malalaki rin ang mga libro. Tapos meron tayong ganitong likhang sining. Isang guhit ng isang estatwa. Kamangha-manghang guhit, may maliit na mesa sa kwartong ito kung saan dati nagtatrabaho ang mga tao. Meron din dito lumang vintage na telepono. Malamang may ilan sa inyo na nakagamit na nito dati. Talagang gusto kong makita ang mga ito. Ngayon ko lang nalaman na ang ikatlong horn na ito ay ginagamit para makinig kung may gustong makinig sa usapan o kung gusto ng lahat na sumali sa usapan. Parang ngayon na may third caller tayo. Ang mga relo. Nandito pa rin ang mga relo ni Anne Louise. Wow! Isang sulok na upuan para magbasa siya ng libro sa gabi. Meron pa siyang maliit na puff sa ilalim ng kanyang upuan na pwede mong hilahin palabas, pero medyo nakasiksik talaga ito doon sa ilalim. Pwede niyang ipatong ang kanyang mga paa at magbasa ng libro sa ilalim ng ilaw na ito. Nakakatuwa. At sa bahaging ito ng kwarto, nandito ang salamin na may fireplace sa ilalim at lahat ng bagay sa kwartong ito ay pinag-isipan at talagang dinisenyo para lang sa kwartong ito. Wow! Isang marble na fireplace sa ilalim. Makikita mo na may naipong usok sa marmol at bato sa paglipas ng mga taon. At ito ay isang fireplace na kahoy lang ang gamit. Siguro ginamit niya yung mga kahoy na nakita natin sa hallway kanina para sindihan ang fireplace na ito. Posible rin. Gustong-gusto ko din yung mga florera na inayos at pinaganda sa gilid ng fireplace dito. Sige! Balik na tayo pero ipapakita ko muna sa iyo ang mga hardin sa painting at ang kastilyo sa itaas nito. Tara,
Akyatin natin ang hagdan papunta sa itaas at ipapakita ko ang pinakapribadong bahagi ng bahay. Sobrang gusto ko talaga ang disenyo ng hagdanan kung saan pwede kang umakyat sa magkabilang gilid, parang yung nakikita mo sa pelikula. Grabe, ang ganda ng asul na carpet sa hagdanan na ito. Napaka-interesante rin ang carpet na ito at dinadala tayo nito sa itaas na palapag. Uy, may napansin ako dito. Gustong gusto ko tong mga ganitong bagay. Parang kalendaryo na bawat araw ay iniikot mo. Tapos, lumilipat ng isang araw. Kung lalapit ka pa, may mekanismo dito na gumagana kapag iniikot mo pabalik, bumabalik din ng isang araw. Gusto ko sanang makita ito. Sa Paris may Arc de Triomphe at Eiffel Tower, dito naman makikita ang mga buwan. Astig! At yan ang magdadala sa atin sa itaas na palapag. Lahat ng tao, dito tayo. Nagkakabit-kabit ulit ang hagdanan at nagiging isa ulit ito. At sasalubungin tayo ng kabinet na ito dito. Oh, at nandito pa rin ang mga jacket ni Annie Louise. Wow, makikita mo ang aming banda, ang mga jacket niya. At kahit dito sa gilid ng cabinet, may pulang raincoat tayo. Wow! Tingnan mo ang mga susi na nakatago sa loob nito. May nagtago ng mga susi sa loob ng jacket. Sige, isara natin yan at magpatuloy tayo sa itaas na palapag. Dito muna sa kaliwa. Tingnan natin kung saan natulog at ginugol ng mga taong ito ang karamihan ng buhay nila. Mukhang nakalak ito, sayang. May isang painting dito sa gilid. Mayroon tayong isang maliit na kwarto na unang pinasok natin. Mukha itong kwarto ng bata kung saan marahil natutulog si Peter noong araw, ang anak ng pamilya o baka ibang bata ng pamilya, hindi natin alam. Nananatiling ayos pa rin kahit ilang taon nang inabandona. May isang tokador sa gilid nito na may pitzel ng tubig sa ibabaw at marmol ang ibabaw. Oh, tingnan nyo ito mga kaibigan. Talagang gusto ko ito. Mayroon tayong lumang kotse dito. May nakasulat na 6 sa harap at pagkatapos ay isang laruan na pinapagana ng steam. At pati ang mga plushy bear, ang mga teddy bear ng bata ay nandito pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Kung hindi yan kamangha-mangha, ewan ko na lang. May maliit din siyang mesa para sa accounting sa kanyang kwarto. Bulaklak na wallpaper na magpapakita ng kanyang maliit na lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga puzzle, mga wallpaper, mga poster, lahat ng bagay. Nandyan pa rin. Tapos meron tayong parang ng kwarto ng isang adulto. Tingnan mo ito. Wow! Dito matutulog ang mga maharlikang tao sa tabi mismo ng bata. Pero may teddy bear sa gitna ng kama. Pero sa tingin ko, inilagay lang iyon doon. Gawa pa rin pagkatapos ng lahat ng mga taon. Napakakahanga-hangang disenyo. Ay gusto ko itong mga bilog na mesa sa tabi ng kama, mga bilog na nightstand. Sige, sa ibabaw nito, makikita natin ang litrato ng parehong batang lalaki mula sa kabilang kwarto sa ibaba, kaya posibleng siya lang ang nag-iisang anak niya, si Peter, na labis niyang minahal at inalagaan. Sa buong bahay, baka ito na ang huling kwarto. Kung saan dati natutulog si Anne Louie. Maraming relihiyosong larawan na naman sa ibabaw ng kama. At dito makikita natin ang mga guhit ng bayan. Sa tingin ko, makikita natin ang mga taong nagsasagwan ng mga barko at malamang si Peter ang gumawa nito. Ang daming artipakto na pwedeng tingnan dito sa lugar na ito.
Wow, talagang kamangha-mangha ang fireplace na ito na may salamin sa ibabaw. Tingnan mo ang orasan sa ibabaw nito, gintong orasan na may asul na disenyo. Ang ganda nito mga kaibigan. Pagkatapos, yung fireplace sa ibaba na may bellow sa taas, may nakasulat sa harap na Argos. Mukhang hindi na gumagana ang bellow. Wow! Mukhang may isa pa tayong huling kwarto. Diyos ko! Isa pang kwarto na nakabuo sa pader. Ang ganda ng wallpaper nito. Malamang kama ng bata ulit dahil napakaliit nito, pero buo pa rin kahit ilang taon na. Ang lumipas at tipikal na Pranses, gaya ng nakikita ninyo. Damhin ninyo! Lahat kayo! Damhin ninyo ang ganda nito! Itong switch dito sa tabi ng kama. Dati nilang ginagamit para buksan at patayin ang ilaw. Hindi na ito gumagana ngayon. May maliit silang pintuan dito, katabi lang. Na nagpapakita ng maliit na labahan. Pwede kang maglagay ng tubig dito gamit ang pitsel at maghugas ng mukha sa gabi. May Chinese na kalendaryo rito, nakasulat doon, 1968. Isara na natin itong ganda. Wow! At isang fireplace na may salamin sa ibabaw na may gold plating. Pati itong painting sa ibabaw nito. Nang ilang dalagang nakaupo sa lawa, nagpapakain ng swan. Makikita rin natin dito ang ilang sining mula Afrika, tulad ng isang maskara. Siyempre, malaki ang impluwensya ng Pransya sa mga kolonya sa Afrika, kaya malamang may kinalaman din sila noon. May bellow doon sa ibaba at isang tungkod. Anong kwarto ito mga kaibigan? Anong kwarto talaga? At dito sa pader, meron tayong isa pang carpet na nakasabit sa dingding. Ito naman ay hindi gaanong magara, pero mukhang may mga inskripsyon ng Arabic dito. Gaya ng nakikita ninyo sa mga gilid. At hindi ko sigurado kung Arabic ba talaga ito o Egyptian. Galing ito sa bahaging iyon ng mundo. Pareho ring telepono ito. Iniwan dito. Ang daming bagay na titingnan. Tingnan mo itong mga salamin. Sobrang gusto ko sila. Wow! Makikita mo, hawak mo ito sa harap ng mukha mo ng ganito at ganun mo babasahin. Gamit ang mga salamin na ito. Ibalik natin sila ng maayos. Oras na ulit para sa side na ito ng itaas na palapag, tingnan natin kung ano ang ipapakita nila sa lahat. Oh, medyo hindi kasing gara ng kabila, pero sigurado akong hindi pa rin ito para sa mga trabahador. Sa tingin ko, ito ang mga kwarto ng bisita kapag may dumadalaw. Dito sila natutulog. Ano ito? Mukhang parang sombrero, pero ngayon ay lubos ng nasira. May estatwa sa ilalim nito. Oh, gusto ko ito. May built-in na cabinet. Tapos may maliit na labahan dito. At yung chamber pot sa ilalim. Ito ang nauna sa bidet. Wow, ang ganda ng pitsel sa taas niyan. Isa pang napakalaking kwarto sa bahaging ito. Malamang isa na namang guest bedroom ito. Pero napaka-enggrande pa rin para sa lugar na ito. May kama pa rin ng Pearl Street. Ayos pa rin ang lahat. Wow! Napaka-enggrande talaga. At meron din tayong screen divider dito. Halatang mahilig din sila sa mga Chinese at Asian na antigong gamit, gaya ng nakikita mo. Siguradong mahal ang mga ito noong panahon na yon dahil makikita mo lang sila sa mga kastilyo.
hindi sa mga karaniwang bahay. Larawan ng luntiang tanawin na may mga bundok ng Alpine sa likod. Wow! Isang accounting desk dito sa gilid. Sobrang ganda. Yung wallpaper dito sa kwarto ay parang bumibitaw na, sumusuko na. Parang sinasabi na, kunin mo na ako, tapos papasok tayo sa isa pa. Oh, isa na namang banyo ito, pero nasa Torre na naman. Ng kastilyo. Yung paa, isang bathtub na may mga paa sa ilalim. Parang may mga kuko ng paa. Magarang bathtub, pero sa tingin ko, napakaluma pa rin ng style ng banyo. Talagang nangyayari na ang pagkabulok dito. Buksan natin to. Nandyan pa lahat ng gamit. Tingnan mo to. Ha ha ha. Tingnan mo ang mga mangkok dito sa taas. Pati na rin itong plaskong may parang elixir sa loob. Isara na lang natin ulit yan ng maayos. At pati na rin ang hugis ang mga kasangkapan sa kwartong ito. Ayon sa kurbada ng tore, gaya ng nakikita mo, hinugis ito ayon sa kurbada. Wow! Gusto ko lang ituro ang isa pang bagay sa kwartong ito. At iyon ay ang kuryente ay idinagdag lang pagkatapos. Noong itinayo ang kastilyong ito, syempre, wala pang kuryente dito at idinagdag lang ito kalaunan. Ang ilaw ay sumisikat mula sa hagdanan. Wow! Ay, nakalimutan ko ang isang kwarto dito. Tingnan natin agad. At oo, isa na namang silid tulugan. Ang daming silid tulugan dito kung saan natutulog ang mga tao noon. Siguro napakalaki ng pamilya nila dati. Noon, sabay-sabay silang nakatira sa iisang bahay. Ngayon, magkakahiwalay na tayo sa buong mundo. At tuwing Pasko na lang tayo nagkikita-kita. Dito, mayroon na naman silang banyo sa tore ng kastilyo. Kamangha-mangha. Sige, maghanda na tayo. Itong hagdanan. Paikot na hagdanan papunta sa itaas na palapag, makikita mo na agad na nagkakabitak-bitak na ang gusali dito. Pumunta tayo sa pinakataas na palapag. Mukhang hindi matibay para sa akin. Diyos ko, dito mo talaga makikita ang pagkabulok ng kastilyo. Kailangan nito ng maraming pagkukumpuni para muling magamit. Napakalungkot talaga ng kalagayan ng mga kastilyong Pranses na ganito. Parang wala nang may pakialam o may pera para ayusin sila, kaya iniiwan na lang silang ganito. Sobrang sumasakit ang puso ko dito. Nakikita ko ito. May batang dating natutulog dito sa kwartong ito, pero ngayon, wala nang natutulog dito. Sige, kailangan kong pumasok sa kwartong ito sa ibabaw ng mga kahoy na biga dahil maganda pa rin ito. Tingnan mo, parang isa na namang guest bedroom o kwarto ng bata dito sa itaas. Isang maliit na desk para sa pag-aaral. Ang orasan ay may muka sa ibabaw nito. Mula pa kailan itong papel na ito? Ika-6 ng Hulyo, 1966. Wow! 60 taon na ito. Mga kaibigan, 60 taon na ulit. Ang ganda ng wallpaper sa kwartong ito.
Diyos ko, may isa pa tayong kwarto sa baba. Tingnan mo itong napakalumang bakal na kama na meron tayo dito. At may maleta ng doktor na parang gamit. Tapos itong maliit na upuang may upholstery sa sulok katabi ng maliit na kalan. Ang cute ng setup na ito, parang isa, dalawa, isa, oo, parang kalahati ng normal na laki nito dati. Mga laruan ng bata noong araw talagang nakakabighani. At pati na rin ang stroller, napakagandang piraso na pagmasdan. Nakikita ko na may isa pang palapag sa itaas. Sige, interesado akong malaman kung saan ako dadalhin nito. Akyat tayo dito. Oh, mukhang ito na ang pinakamataas na palapag ng kastilyo. Isa na namang pinto ang nakakandado. Hindi ko talaga kayang maglakad dito. Ito na yung tuktok na ipinakita ko sa iyo kanina. Mukhang hindi sulit ipagsapalaran ang buhay ko dahil baka mahulog lang ako mula rito. Nabubulok na ang huling bahagi ng bahay. Susubukan kong bumaba sa hagdan papunta sa basement. Tingnan natin iyon dahil kadalasan ang mga basement ng kastilyo ay napaka-interesante at maraming makasaysayang bagay. Hindi ako sigurado dito pero nakikita ko na agad ang ilang plastic na upuan. Hindi magandang senyales iyon. Pero tignan natin. Oh, tara, dito muna tayo sa kanan. May bisikleta dito na nakatihaya. Ito ang kuryente ng bahay. Wow! Tingnan mo yan, dyan ini-switch para buksan at patayin ang kuryente. Siyempre, mamaya idagdag pa natin yan. Hindi ko alam kung para saan ginagamit ang mga garapon na yan sa taas. Tingnan mo yung mga yun. Oh, ang wine cellar. Siyempre, kailangan may wine cellar sa kastilyo. Napaka-importante mga kaibigan, mga mahal kong manonood. At may natitira pang mga bote ng alak dito. At lahat sila ay puno pa ng alak. Talagang kamangha-mangha yan. Mga katangian. Para sa mga kabayo, nagsusuot ka ng sapatos at iba pang gamit kapag sumasakay o kinakabitan ang kabayo. Gusto ko talagang malaman ang laman ng bag na ito. Oh, mukhang may mga coat dito. Napakaganda. Kailangan ko itong ilabas. Sandali lang. Binuksan ko na pero hindi pala coat. Baka mga bato ito o kung anuman. Oo, parang coat pero hindi ako sigurado. Sobrang laki talaga nila. Kung may nakakakilala kung ano ang mga ito, ipaalam nyo sa akin. Siyempre, sa dulo ng video, lilinisin ko ito at isasara ko ulit ang bag. Pero ngayon, magpatuloy tayo sa pag-ikot dito sa basement. Okay, may stroller, may mga bowling pin na nakakalat dito sa sahig. Oh, nakakatuwa ang mga ito. Itinatapon mo ng ganito. Tapos pababagsakin mo ang mga pin. Sa old school bowling. Isa pang huling kwarto dito, ito ay isang imbakan ng pagkain. Siyempre, dito mo ilalagay ang pagkain sa basement dahil malamig dito. Wow, matagal na itong nakatayo dito, may amag na ang tumutubo dyan. Gustong-gusto ko ang disenyo ng basement na ito. Nakakabighani talaga. Nakasulat dito Mayo ng 1923. At pagkatapos, sa kabilang bahagi ng hagdanan, makarating tayo sa bahaging ito ng kastilyo at nandito na tayo kanina sa video. Kung natatandaan mo pa, ito ang kitchen area at sa ibaba, dito nagtatrabaho ang mga manggagawa gaya ng nakikita mo. Walang laman ang mga kwartong ito. Dati itong storage area. Para sa pagkain at iba pa. At dito sa side na ito, narito ang grandeng kusina ng lugar kung saan
Inihahanda lahat ng pagkain. Wow! Napakalaking kalan sa ilalim ng exhaustor. Napakaganda. Frances, nakahoy na kalan sa ilalim niyan. Mga plansa rin dito sa itaas. Tingnan mo, ang mga iyon ay mabigat at matibay. At pagkatapos, sa gitna ng kwarto, mayroon din kaming napakalaking kalan kung saan marahil ilang manggagawa ang sabay-sabay na nagluluto ng pagkain para sa mga may-ari ng kastilyo. Sobrang kalawang na, hindi na ito mabubuksan. May isang lamparang langis sa itaas dito na nagbibigay liwanag sa kwartong ito. Mukhang matagal nang hindi nakapasok dito ang mga manggagawa o katulong. Bagsak na ang cabinet na ito. Meron pa tayong isa pang maliit na lugar para sa paghahanda. Oh, at ito ang mga food elevator at dito lumalabas ang pagkain papunta sa kusina sa itaas. Hindi na gumagana ang mga ito. Sira na ng tuluyan ang mga kable. Ang ganda ng nadiskubre natin. Tingnan mo, may hagdan dito. At sa tingin ko, ito ang tinutukoy nila. Dadalhin tayo nito sa... Malamang ito ang lugar ng mga katulong kung saan sila natutulog at nagtatrabaho. Nakakandado ito, pero meron pa tayong hagdang pataas dito. Naglalagay na naman ng mga kabinet sa pader kahit saan dito. Mukhang nakakandado rin ito. Sige, oo. Ito talaga ang mga kwarto ng mga manggagawa. Napakasimple. Hindi sila gumastos ng malaki dito. Oo, medyo ginastusan nila ng kaunti, pero gaya ng nakikita mo dito, dito natutulog ang mga manggagawa ng kastilyo, katabi ng kalan. Simpleng kalan lang ito na may maliit na salamin sa ibabaw. Marami ring mga libro dito sa loob. At pagkatapos, may dalawang maliit na kama dito sa side na ito. Dito natutulog dati ang dalawang manggagawa. Ay, parang may pugad ng bubuyog dito. Ang daming bubuyog na lumilipad. Sige, iiwan ko na ang kwartong ito. Wala namang dahilan para manatili pa ako doon. May napansin ako, kukunin ko lang ang bato sa harap ng pinto. May literal na wall rug or door rug dito. Wow! Pero gusto ko ring ipakita sa iyo ng mas malapitan kung ano ang itsura ng mga kama ng mga taga-silbi noon. Sobrang simple kumpara sa magagarang kama na tinutulugan ng mga may-ari ng kastilyo. Nakikita ko na may isa pang palapag sa itaas. Siyempre, akyatin natin yon. Ay, muntik na akong madapa doon. Paumanhin. Pabalik pala ito sa kastilyo. Ito yung kwarto na kakakuha lang natin ng video. Balik tayo sa lugar ng mga katulong. Mukhang tuloy-tuloy ito hanggang dulo. Paakyat ng tore. Grabe, ramdam na ramdam ang pagkabulok dito sa kwarto na to. Tingnan mo to, lahat ng mga litrato ng mga taong to, iniwan lang dito. Gustong-gusto ko ang setup na meron tayo dito sa harap natin. May malalaking bookshelf sa gilid nito. Meron tayong tren na ito. Itong riles ng tren mula sa mga batang dati. Dito natutulog, dito nakatira, pati na rin ang quarters ng mga manggagawa.
May maliit na tour castle dito rin sa sahig at may manikang nakaupo doon. Kailangan ko lang ipakita ang maliliit na kasangkapan dito sa kwarto. Kita mo, meron silang maliit na washing table na may emblem pa sa harap at may maliit na upuan sa tabi nito. Ito ang mga laruan na nilalaro ng mga bata sa kastilyo noon. Makikita mo, pati loob ng lababo ay may disenyo at gawa ito sa porselana. Ito ang tinatawag kong tunay na laruan, matibay at tumagal. Maliit na pintuan. Nakandado ito pero kita ko pa rin. Sa side na ito, meron pa tayong isa. Pasok tayo dito. Diyos ko, bumabagsak na ang buong pader. Tingnan mo to. At ito ang nagpapakita ng kwento ng mayaman laban sa mahirap. Hindi nila ginastusan o binigyan ng oras ito. O kung meron man, sobrang konti lang. Kasi makikita mo, ang kastilyo mismo ay maayos pa ang kalagayan. Pero dito, lahat ay talagang nagkakandurog na. Built-in cabinet, ang dami pang gamit sa loob. Oh, mga litrato ng sundalo ito, gaya ng nakikita mo. Kasi ang lalaking sumunod kay Anne Louise ay malamang. Oh, isa siyang koronel sa hukbong sandatahan. Makikita mo silang nakaupo sa labas ng kastilyo, nag-e-enjoy. Dito makikita natin ang isa pang larawan nila. Wow! Marami pang larawan ng hukbo sa ibaba. Oh, mga prosthesis ba nito? Oo, prosthesis nga. Pero hindi sila... Nakakita ako ng ibang prosthesis. Hindi ito prosthesis. Sa tingin ko, ito ay para ituwid ang mga bota o parang ganun. Sige, nakakita ako ng prosthesis sa isang abandonadong bahay ng isang babae na nawalan ng mga paa noong mga taong 1,900. Ilalagay ko ang link niyan sa taas. Pero wow! May isa pa tayong kwarto sa likod dito na talagang gumuho na, kaya hindi ko napapasukin. Tingnan mo itong maliit na... Oh! Parang duyan ng sanggol pero napakaliit. Para sa mga batang babae at lalaki na pwedeng paglaruan. Ang ganda. Hindi ako pupunta sa ilalim niyan kasi baka bumagsak sa ulo ko. Sige, pasukin na natin ang huling bahagi ng kastilyo. Tingnan natin, akyatin natin ang paikot na hagdan papunta sa itaas na palapag. Papasok na tayo ngayon sa tore ng kastilyo. Sige. May tangke ng tubig dito sa itaas. Siyempre, para sa presyo ng tubig, kailangan mong ilagay ito sa pinakamataas na posibleng lugar. Mukhang hindi ito isang bagay na gusto kong apakan. Nagkakabagsak-bagsak na ang sahig. Hindi talaga ako maglalakad dito. Sige, hayaan mong dalhin kita sa labas para ipakita sa iyo ang labas ng kastilyo at ang mga karwaheng kabayo din na nasa bahay ng karwahe. Hindi ko lang alam kung may mga karwaheng kabayo pa, pero dadalhin kita doon ngayon. Sa wakas mga kaibigan, preskong hangin na. Gaano na tayo katagal sa loob? Alas 8. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 1 o alas 2 ngayon. Oo, kaya mga 5 oras na kaming nasa loob ng napakalaking kastilyong ito. Grabe ang lugar na ito. Tunay kong nagustuhan ang paggalugad na ito, parang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Gusto ko ring ituro ang ilang bagay sa labas ng kastilyo. Dito nakatira ang mga manggagawa. Na kanina lang ay nasa loob tayo. Pero makikita ninyo na ang bato dito ay lantad at iyon ay dahil ginawa ito ng tipid. At ang bato sa bahagi kung saan nakatira ang mayayaman, ang mga mataas ang antas, ay napakakinis at doon mo makikita ang pagkakaiba ng bahagi ng mga manggagawa at ng bahagi ng mayamang may-ari. At syempre, kapag lumapit tayo sa likurang pinto, makikita ninyo lahat ng disenyo doon. Ang ganda at ayos ng mga disenyo sa kastilyo, wow! Ngayon, punta tayo sa harap para makita ang karwaheng hinihila ng kabayo. Mga bahay, at marahil pati na rin ang ilang bahay ng mga manggagawa.
Sana makakita tayo ng mga karwaheng hinihila ng kabayo, pero nagdududa ako. Pero ang napansin ko rin na kakaiba sa lugar na ito ay ang buong likod bahay, gaya ng nakita ninyo, ay walang kahit ano. Walang estatwa, walang palumpong, walang maganda at maayos na ginupit na palumpong. Wala talaga. Kastilyo lang, iyon lang ang nandito. Tingnan mo ang lugar na ito. Isa ito sa pinakamagagandang kastilyo mula sa labas na nakita ko. Ang dalawang tore dito sa harap ay talagang kamangha-mangha. At ito ang harapang pasukan ng lugar. Dito pumapasok ang mga tao at sinalubong sila ng harapang ito. 17 siglo na naiwan at nakalimutan. Talagang nakakahiya. Nandoon ang mga bahay ng karwaheng hinihila ng kabayo at ipapakita ko rin sa iyo ang mga iyon. Mahaba ang lakaran dito. Siguradong hindi ako tataba habang nag-iikot. Oh, Mukhang may parang tore dito at napakataas ng damo na kailangan nating daanan. Gusto kong silipin kung para saan ang tore. Subukan natin buksan ito. Pahingi, ako na titingin. Napakadaling isara. Mukhang isa lang itong napakapayak na tore. Walang gaanong makikita. Sige, isara na natin ulit ito. Ano yon? hindi ko alam. Parang gilingan. Oo, may gilingan tayo dito. Isang gilingan, isang bariles ng alak. At oo, makikita mo ang araro at ilang mga hayop na dito sana inilagay. Sige, sa tingin ko dito ko natatapusin sa tabi ng traktora. Hayaan mong ibigay ko ito sa'yo. Ay, may bahay pa pala. Siyempre, nakalimutan ko yon. Mukhang totoong bahay ito. Tingnan natin kung bukas ito. Nakalak ito. Parang sarado ito. Ano ang nasa loob niya? Basura. Jack. Oh, may nakikita akong maliit na pond dito. Ang astig nito mga kaibigan. Tingnan nyo itong tulay. Ayaw mo nang tumawid dito, walang paraan talaga. Dito sa tulay mga kaibigan, dito ko natatapusin ang video natin ngayong linggo. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panunood nitong napakagandang kastilyo na parang naipit sa panahon. Grabe ang ganda ng lugar na ito. Kung nagustuhan nyo, paki-like ang video at mag-subscribe sa channel. Kung bago ka pa lang at gusto mo pang makakita ng ganitong mga epic na pag-explore, mag-iwan ka rin ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon. At doon pwede nyong suportahan kami at tulungan sa mga ganitong adventure sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong lahat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang epic na exploration. Paalam, mahal ko kayo lahat.